Mother's Day. Nagkaroon po kami ng meeting na nila Pastor Kay at nung pauwi na po ako, nahulog ako sa hagdan. Alam niyo po yung para ko nag-roller coaster sa hagdan. Pagano'n muna ako, tapos ako gumanon. Yung unang miracle po doon ay masakit talaga yung nangyari. Masakit talaga yung nangyari at ito po ay lumobo, gumanon po siya. Akala ko nga po parang gumanon talaga yung buto ko. Pero alam niyo po ba, pagkatapos nung laglag ko na yon, nasaktan po ako, pero nung papunta na ako sa meeting or nandun ako sa meeting, medyo wala na. At saka yung bukol ko po dito sobrang bumukol. Hindi ko alam kung manhid lang ba ako sa sakit o hindi na lang talaga siya sumakit. Iwan ko ba doon? So wala akong naramdaman pagkatapos nung hulog na yon at yung dito sa gilid ko na doon na buto na umimpes. Ngayon po ay okay naman. Hindi lang siya tuwid pero okay naman po siya. Wala namang masamang nangyari sa akin. So praise the Lord, iningatan ako ng Diyos. Yung second na miracle po na ginawa sa akin ng Lord, dahil nga po may meeting kami, may dala-dala akong laptop ko po na gamit ko years ago pa. Napaka-importante po ng laptop na yon dahil naipuntan ko po yon sa sarili kong pera. So ako po kasi ito bumibili ng mga gadgets. Bumibili lang ako pag talagang kailangan. At naipuntan ko po yun many years ago. At kasama po yun sa nasira. Kasi pagdating ko sa meeting, sabi ko, di ko ma-open po laptop ko. Ano kaya nangyari dito? Tapos pinasya ko siya kay Jasper. Sabi sa akin ni Jasper, ate, sira ang LCD. Tama ba? LCD or LED? LCD, nasira daw yung LCD. So ako, Lord, paano na? Kasi sabi ko, kaya mo bang gawin yan, Jasper? Ginagano ko pa siya. Sabi niya, hindi niya kayang gawin. Sabi ko, magkano ba yan? Nasa 4,000. So ako nag-chat ako kay Johnny, tingnan mo nga itong mga laptop na to kasi wala tayong laptop na gagamitin this week. Okay ba ito? etc. So medyo nagpapanik na po talaga ako this week. And thank God, si Jasper, pinahiram niya ako ng laptop, no? Na maaari natin gamitin sa araw na ito. Pero ito po yung nangyari kagabi. Kagabi po, nag-evangelism training tayo dito, tapos dumalaw tayo sa isang member natin sa Malapok. Nandito ba siya? Baka papunta pa lang ata siya dito, no? At ito po, naiwan ko yung laptop sa JIL Santa Maria. Nakauwi ako alas 12 ng madaling araw kanina po. At pag-uwi ko ng bahay, gagawin ko na yung teaching, gagawin ko na yung lyrics natin. Sabi ko, naku po, naiwan ko yung laptop sa JIL Santa Maria. Paano kaya yun? Wala kaming lyrics, wala kaming PowerPoint teaching, Lord! Ang ginawa ko po, pumunta ako dun sa nasira kong laptop. Nung nasira po kasi yun, nilayhans ko siya. Pero alam ko sa sarili ko na nagdududa ako na magagawa yung laptop na yung sa layhans ko lang. Nilayhans ko yun, nung unang nasira yun, dahil nga siguro may thought ako, walang nangyari sa kanya. Still sira pa rin po talaga yung LED as in blackout. Alam niyo po yun, kung nakakita po kayo ng cellphone na blackout, ganun po yung itsura ng laptop ko. Kagabi, sobrang desperado talaga ako. Sabi ko sa Lord, Lord, wala kang choice. Gawin mo ang laptop na ito dahil wala kaming gagamitin kinabukasan. Nilihas ko siya. In the name of Jesus, let there be a miracle. Umayos ka. At alam niyo po ba, nakakabuha talaga ang Diyos. Talagang He is a God of miracle. Kinakabahan. Pipindutin ko po yung opening ng laptop ko. Alam niyo po ba, talagang tapat ang Diyos. Pag pindot kong ganon, lumabas yung logo, nag-blue yung laptop, tapos lumabas yung mga iba pang mga widgets. So in short, yung laptop na sira, ngayon ay maayos na at nagagamit na. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Alam niyo po yun, kapag talagang nanampalataya ka at walang pagdududa, kahit ang sirang laptop ay kayang buhayin ng Diyos. Paano pa kaya ang mga parte ng buhay natin na walang buhay ngayon? Basta tayo ay nanampalataya, walang imposible sa Kanya. Sinabi ko sa Lord, wala kang ibang choice kundi gawin itong laptop na ito dahil wala kaming gagamitin kinabukasan. So hindi na natin kailangang bumili ng second-hand laptop kasi naayos na po siya. Amen po ba doon? So ngayon pong umaga na ito, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa ating mga pamilya. Sino po dito ang kasama ang pamilya? Pwede po bang taas ang kamay? Kasama ang pamilya ngayon? Kahit sino pamilya? Yan, meron naman po pala. Praise the Lord. Ang ating pong pag-uusapan ay winning our family to Christ in the last days. Napaka-importante po na ang ating pamilya ay makuha natin palapit kay Kristo, lalong-lalo
yung ating pong theme verse sa umagang ito. What shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul or the souls of his family? Ano daw po ang maaaring mangyari sa isang tao kung makamit man niya, makamtan man niya ang buong mundo, ang lahat ng yaman na meron dito sa mundong ito, pero ang kanya namang kaluluwa ay hindi maliligtas, hindi makakarating sa kalangitan? O ano ang kung mangyayari kung lahat ng mga bagay ay makamtan natin, mga kapwa ko Kristiyano, pero ikaw lang ang pupunta sa langit at ang pamilya mo ay maiiwan dahil hindi mo sila binahaginan ng salita ng Diyos? Ang sabi pa po ng isa sa ating mga main theme verse sa umagang ito, Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Isa pong napakagandang pangako ng Diyos sa ating kalagitnaan sa umagang ito, na kapag tayo ay naniwala sa Diyos, gagawa at gagawa ng kaparaanan ng Diyos para ang lahat ng miyembro ng ating mga pamilya ay makakilala sa Kanya. Amen po ba doon? For our introduction, tandaan po natin ito, the home or our home is our first ministry. Ito po ang disenyo ng Diyos na dapat natin i-priority. Number 1 is God, second family, third ay church and country. Amen po ba doon? Hindi pwedeng mauna, hindi pwedeng Diyos, tapos unahin mo ang bansa, unahin mo ang church, at ihuli mo ang pamilya. It's always ang unang ministeryo na dapat nating pinaglilingkuran ay ang ating family members. Amen po ba doon? Kahit gaano pa tayo ka-busy, ang Diyos nagbibigay ng importansya na palaging unahin ang ating tahanan. Bakit po? Ang sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, we are living in perilous times. Ang dami ng mga nangyayari ngayon, no, sa ating panahon. Samot-saring patayan, na parang, alam niyo po yun, wala man lang remorse na nararamdaman yung mga gumagawa ng mga malalang bagay dito sa ating kapanahunan ngayon. Second po, nakalagay sa Genesis 3, Satan's first battleground was not a nation but a family. Ang unang sinisira ng Diyos ay hindi ang isang bansa. Ang unang sinisira ng Diyos ay pamilya. Sabihin niyo nga po, pamilya. Dahil alam ng kaaway, alam ni Satanas na kapag sira ang pamilya, gulo-gulo na yan. No? Kapag nawala ang head of the family, gulo-gulo na yan. Magugulo na yung wife, magugulo na yung lahat ng mga anak. Tama po ba yun? May chaos. Kaya ang ginagawa ng kaaway, sinisira niya ang pamilya. Ito yung unang battleground of the enemy. Kaya ang mga mag-asawa, tinatanggalan ng intimacy. Amen po ba doon? Tapos yung hindi naman mag-asawa, sila yung nagpupumilit na magkaroon ng intimacy sa isa't isa. Kaya sa lahat ng mga husbands and wives dito, ipakita ninyo sa buong mundo ang inyong pagmamahalan. Amen po ba doon, mga mag-asawa? Dahil ito ay kalooban ng Diyos. Maging intimate po ang bawat isa sa inyo. And in the last days, many believers are reaching the world but losing their homes. Ang mga anak, alam ko naman na maraming mga pangarap sa buhay, tama po ba? Inaabot ang mga kayang maabot sa kanilang mga buhay, pero nakakalimutang magbalik tanaw sa kanilang tahanan. Nakakalimutang magbalik tanaw sa kanilang mga magulang. Amen po ba doon, mga anak? Huwag natin kakalimutan that if you wanna be blessed, if you wanna be successful in your life, kahit anong edad mo, bless your parents. Amen ba doon, mga anak? Amen and amen. And in the last days, demand that we refocus on our families with urgency. Everybody say urgency. Ibig sabihin po nun, mga kapatid, na doon yung pagmamadali sa ating mga sarili to really win our families for Christ. Amen po ba doon? Dalhin natin sila palapit sa ating Panginoon. May sinabi po dito isang anonymous author, sabi po niya, the family that doesn't seek Christ together will be swept away by the spirit of the age. Alam niyo po, kahit gaano niyo ba kamahal ang isa't isa sa loob ng inyong pamilya, kapag hindi si Jesus Christ ang nasa gitna niya, kapag hindi si Jesus Christ ang nangunguna dyan sa pamilya na yan, later on, it will collapse. Dahil ang pundasyon ng pamilya dapat ay si Kristo. Amen po ba doon? Hindi lang yung pagmamahalan ng mag-asawa, hindi lang yung pagmamahalan ng magulang sa mga anak, although yun po ay mahalaga. Pero ang talagang pag-ibig
Jesus. Kaya po kailangan as a family, we seek the Lord. So meron po akong 5 puntos na ibabahagi sa inyo sa umagang ito. Number 1, love your family the way God loves you. Mahalin daw po natin ang ating pamilya kung paano tayo minamahal ng ating Diyos. John 13:34, love one another as I have loved you. Ephesians 5:25, husbands, love your wives. 1 Corinthians 13:4-7, ito po yung sinabi ng mga characteristics ng pag-ibig. Love is patient, love is kind. Sabi po dito sa ating pinag-aaralan, true love is doing what is eternally best even when it hurts. May mga membro tayo ng ating pamilya na ayaw talagang pakinggan ng Biblia, na ayaw umattend ng church, na ayaw kilalanin si Kristo, na mas inuuna ang barkada, mas inuuna ang iba pang mga bagay. Pero ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, kung tunay na mahal natin ang ating mga family members, ibabahagi natin si Kristo sa kanila. Many give their families comfort but not Christ. Alam ko naman po lahat ng mga magulang na naririto gusto mabigyan ng maayos at komportableng buhay ang kanilang mga anak. Tama po ba doon? Amen? Pero huwag na huwag natin kakalimutan na habang binibigay natin sa kanila ang lahat, hayaan natin na madala din natin si Kristo sa kanila. Amen po ba doon? Yes! Nagtatrabaho tayo, nauunawaan natin yan sa lahat ng mga magulang na nandito. Ginagawa natin lahat ng kaparaanan para sila'y mapakain, mapag-aral. Pero wag na wag mamimintes na hindi natin maibabahagi si Kristo sa kanila. Sabi po dito sa ating illustration, a father gave his kids every material advantage but never led them in prayer or scripture. They grew up successful but spiritually dead. Ganyan ngayon ng maraming mga nanay at tatay. Sige, cellphone ng anak kasi magwawala eh. O kaya pag may ginagawa ka, talagang sige kung gawin mo kung ano gusto mo dyan, maglaro ka lang dyan. No? O kaya bibigyan ng pera, bibigyan ng baon, pero nakakalimutan ibahagi si Kristo sa kanilang mga anak. Wala pong kwente kung makamtan natin lahat ng yaman sa mundong ito. Pero hindi tayo nabubuhay sa gitna ng kalooban ng Diyos. Baliwala po ang lahat ng mga tagumpay na ating makakamtan. Sabi nga po ni Brother Eddie, basura lang lahat sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Meron kang 1 milyon sa wallet mo, may maganda kang bahay, house and lot, sementado, nakatiles pa. Pero kung hindi naman si Kristo ang nandoon, nakatira sa tahanan na yun, sa pamilya na yun, baliwala. Amen? At mapapagod lamang tayo. Kaya ngayon po sa umagang ito, mga kapatid ko sa Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos na ilagay natin si Jesus sa gitna ng ating pamilya. Na wag natin siyang kakalimutan kapag tayo kumakain. Naaalala ba natin magpasalamat sa Kanya? O diretso subo tayo? Amen? Because everything that we have right now comes from the Lord. Amen po ba nun? So wag natin kakalimutan na palagi magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na tinatamasa natin. Maliit man yan o hindi. Anong sabi ni John MacArthur? Biblical love is doing what is spiritually best for the other person, regardless of the cost to yourself. Kahit pa i-reject ka ng yung family members when you share the word of God with them, still do it. Amen? Kahit pa pagtawanan ka ng mister mo, pag sinabi mo na mahal siya ni Kristo, just do it. It's okay na ma-reject, it's okay na masaktan. Ang importante, ginawa natin kung ano yung tama sa harapan ng ating Panginoon. Amen? At kayo po mga kapatid, paano ba natin minamahal ang ating pamilya? Paano ba natin sila pinaglilingkuran? Paano ba natin sila pinagsasalitaan? Amen? Pansinin po natin ang ating mga sarili. Pagdating sa ibang tao, napakabait natin, hindi tayo nagtataas ng boses. Tama po ba? Especially sa mga nanay. Pagkausap natin ng ating kumare, tinataasan ba natin sila ng boses? Hindi. Pag may mga nakikilala tayo sa ating kapaligiran, napakamaayos ng pakikitungo natin sa kanila. Pero sa ating bang mga anak, pag sila nakagawa ng isang pagkakamali, paano natin sila pinakikitunguhan? Ano
na gumagaling. Amen? Or minsan, napakatagal bago gumaling. Natatandaan ko po yung kapatid ni Pastor Ray Lopez, si Tita Beth. Sabi niya, sila pong lahat na magkakapatid, ang tatalino talaga nila. Tama po ba Nanay Beng? Saka si Tatay June. Welcome po sa Jel Buyong, no? Sila lahat na magkakapatid, napakatatalino nila. Pero one time, nagkukwentuhan sila, sabi daw ni Tita Beng, alam mo, naiingit ako sa inyo eh. Sabi ni Pastor Ray, bakit? Kasi kayo, lahat kayo, ang gagaling nyo, ang tatalino nyo. Eh, samantalang si Tita Beng, parang graduate din ata siya with honorary medal. Saka yung mga anak niya, puro mga cum laude. Tapos tinanong siya ng mga kapatid niya, bakit mo naman nasabi yun? Na kami lang ang magaling, kami lang ang matalino. Sabi niya, kasi hindi ako ganun, hindi ako kagaya ninyo. Tapos nagtanong si Pastor Ray, ano bang nangyari? Ba't ka ba nagkaganyan? Yung pala, yung nanay nila, hindi pa nakakilala sa Lord dati. Lagi siyang sinasabihan ng ama. Tanga mo eh. Ganyan lang, kung magawa, tanga mo eh. Sorry po for the term. Yun yung lagi sinasabi, tanga mo eh. Wala akong magagawa eh, etc. Yung pala si Tita Beth, tinanim pala niya yun sa kanyang isipan. Na hindi siya magaling. Na hindi siya matalino. Na tanga siya. Dinala niya pala yun hanggang siya'y lumalaki. Hanggang sa senior citizen na siya. Biruin niyo po yung word na sinabi sa kanya ng kanyang magulang na siya'y bata pa, daladala niya hanggang senior citizen niya. Wala siyang confidence sa sarili. Ganun po ang nagagawa ng salita, mga kapatid. Kaya mahalin natin ang ating asawa, mahalin natin ang ating mga anak, magtanim tayo ng mga magagandang salita sa kanila. Amen po ba doon? Magtanim tayo ng mga magagandang salita sa kanila. Alam niyo po, pag nakakita ako ng buntes, may buntis po ba dito, praise the Lord, nililihas ko yun siya, lalaki ka ng may banal na pagkatakot sa Panginoon, lalaki ka ng matalino, magandang kinabukasan, etc. etc. Nagtatanim ng magagandang mga salita sa bata na yun, hindi pa siya pinapanganak. Sana po mga magulang, ganyan din po tayo. Magtanim din po tayo ng mga magagandang salita sa inyong mga anak. Amen? Pag narinig nyo ang inyong mga anak na hindi ko po kaya yan eh, sabihin nyo, hindi, kaya mo yan, sasamahan ka ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Number 2, evangelize and disciple without compromise. Napaka-importante po nito. Joshua 24:15, ang sabi po ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Nawain ko po ang maging pangarap ng bawat isang pamilya sa lugar na ito, na ikaw at ang buong mong sumbahayan ay maglilingkod sa ating Diyos. Sasamba sa ating Diyos. Amen? Dahil maaari hindi ka pa maniwala na may langit at impyerno pag tayo ay namatay. But we will see kapag tayo ay wala na sa mundong ito. Amen? Dahil maaari hindi lahat ng mga pinag-uusapan dito at pinipreach sa inyo ay paniniwalaan natin kasi baka mamaya katang isip lang yan, baka mamaya di naman talaga tunay ang Bible. Kasi ginawa lang yan ng tao, pero iba-ibang mga tao at ibang-ibang panahon, pero magkakatugma at magkakonekta, marahil hindi natin yan paniwalaan. But I dare you, tingnan na lang natin kapag wala na tayo sa mundong ito. Kapag tinigasan natin ang ating puso, hindi ka pa rin naniniwala na walang ibang Diyos maliban kay Jesus, we will see at the end of our lives. Pero nawa, hindi tayo masubukan ng ating Panginoon. Ako po, lagi kong sinasabi sa lahat ng mga binabahaginan ko ng salita ng Diyos, dear God, hanapin mo siya. Dahil kahit na gaano kagaling magsalita ng isang preacher or ng isang pastor, pag ayaw maniwala ng isang tao, hindi talaga siya maniniwala. Amen po ba doon? Kaya lagi mo sinasabi, hanapin mo ang Diyos, tumawag ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, tunay ka ba talaga? Jesus, maraming Diyos, ikaw ba talaga ang tunay na Diyos? Kung ikaw talaga ang tunay na Diyos, magpakilala ka sa akin. Amen po ba doon? Magpakilala ka sa akin na yung mga pinag-aaralan namin sa church, sa Jel Church Buyong ay hindi guni-guni lamang. Hindi sabi-sabi lamang. Matthew 28:19, make disciples of all nations.
niya sa akin, mamili ka. Pag-aaralin kita o mag-church ka sa JL Church. 14 years old po kasi ako, nakakilala ko sa Lord eh. Mamili ka, pag-aaralin kita o magsisimba ka dyan sa church na yun. Hindi kasi sila naniniwala sa JL Church eh. Ang paniniwala nila, kinukuha lang ni Brother Eddie yung mga salapi natin. Amen po ba doon? Ganyan kasi ang pagkakaunawa ng mga tao sa born again Christian Church. Ang sabi ko sa nanay ko, nung pinamili niya ako, mag-church po. Pero wala namang magawa yung nanay ko, pinag-aral pa rin naman niya ako eh. Amen po ba doon? And later on, nakita ng nanay ko, teka lang pa, may nagbabago sa anak ko ah. Hindi na pala away ah, kasi pag may nakikita akong, alam niyo mo, kalaro ko, ganito po ako kasama, pinapalo ko ng batya sa ulo. I remember po, meron akong kababata, si Joshua, nagkaroon siya ng cancer. Every time may makikita ko siya, cancer, cancer, cancer. Napakawalang niya ako. And nung nakakilala ko sa Lord, binago ng Diyos yung buhay ko. Bigla akong tinagmura eh. No? Bigla akong tinagmura. Eh, palamura ko, even yung teacher ko, minumura ko eh. Nung high school, sila ang modena. Nakakaya pag binabalikan ko. Pero ngayon po, kilala na nila ako na binago ng Lord ko. So makikita ng Lord, makikita ng ating mga pamilya na kapag tayo kumilala talaga sa Diyos ng totohanan, may pagbabago. Sabihin mo nga sa katabi mo, may pagbabago. Ang mga kabataan dito na tunay na binago ng Diyos, pag inutusan kayo ng inyong mga magulang, di na kayo sumasagot. Teka lang naman, ako na naman. Diba? Hindi na kayo sumasagot. Ang sagot dapat mga kabataan, yes po, nay. Yes po, tay. At yung mga kabataan dito, kung dati, uuwi kayo sa bahay, wala man lang pagkilala sa mga magulang ngayon, nagmamano na kayo. Amen ba itong mga kabataan? Nagmamano na, nangingiti na lang yung mga kabataan sa likod. Nagmamano na, may paggalang na sa magulang. Amen po ba doon? Kasi binago na ni Kristo eh. Romans 10:1, my heart's desire is that they be saved. Sabi po ng ating key points, you are a watchman over your home. Ikaw na nandirito, ikaw ang gagamitin ng Diyos para tumingin sa iyong tahanan. Silence when God says speak is spiritual disobedience. Kapag sinabihan ka ng Diyos, speak the word of God to your family. Pero tinagasan mo ang iyong puso dahil nahihiya ka, ayaw mong ma-reject. Alam niyo po ba yan ay kasalanan sa ating Panginoon? Dahil hindi mo siya sinunod. Prayer precedes power, ang sabi po dyan, and breakthroughs begin in intercession. Gusto niyo po bang maging matagumpay ang inyong pamilya? Parang di naman ako doon na naniwala. Gusto niyo po bang mapagpala ang inyong mga pamilya? Kung gusto natin mapagpala ang ating pamilya, magtanim tayo ng panalangin sa kanila. Breakthroughs begin in intercession. Ang ibig sabihin po ng intercession, you pray for other people. Amen? Kasi mapapansin natin ang ating mga panalangin recently, nakaikot lang sa ating sarili. But when you begin to pray for others, to pray for your husband, to pray for your sons and daughters, ang tawag po doon ay intercession. At magugulat ka sa bawat panalangin na ginagawa mo para sa iyong pamilya, may pagbabagong nangyayari. Amen? Sa lahat ng mga mag-asawa dito, hindi imposible na ang inyong partner ay magloko. That's the reality nowadays. Ang bilis magpalit ngayon ng asawa. Tama po ba doon? Sabi nga nila, hindi man sumasakabilang buhay, sumasakabilang bahay. Tama po ba? Hindi po yan imposibleng mangyari. Lalo-lalo na kung ang inyong asawa ay walang Kristo sa kanyang puso. Dahil kapag ang isang tao ay walang Kristo sa puso, napakadali lang niyang gumawa ng kasalanan. Dahil wala siyang banal na pagkatakot sa Diyos eh. Hindi niya naiisip na ang kasalanan na ginagawa niya o ang pagluloko na gagawin niya ay may epekto at may impact sa Diyos at sa kanyang pamilya. Kaya alam niyo po, ang pinaka-the best weapon, mga nanay at mga tatay, para maproteksyonan ang inyong mga asawa sa pagluloko is really prayer. Dahil kung ikaw, hindi mo sila mababantayan 24/7, pero ang Diyos, kaya silang bantayan. Amen po ba doon? Hindi mo man sila masasabihan na maging tapat ka sa akin, pero kapag sila pinapanalangin mo, ang Diyos ang tutulong sa kanila para sila maging tapat. Ang mga anak niyo po, nababantayan niyo po ba 24/7? Hindi. Hindi niyo alam kung saan-saan pumupunta ang inyong anak. Hindi niyo alam kung sino-sino ang nakakausap ng inyong anak. I remember po, isa sa mga lingkod ng Diyos na matay ngayon, si Charlie Kirk. Ang pumatay sa kanya ay isang kabataan, 22 years old.
si Charlie Kirk sa kanyang tatay. Because of wrong influences, because of wrong friendships. So, parents, always pray for your sons and daughters na sila'y dalhin ng Diyos sa maayos na impluensya. Ako, maayos naman ako pinalaki ng aking mga magulang pero bakit ako nagka-cutting class when I was in high school? Although totoo po yun, personal decision mo yun. Pero kapag ikay bata pa kasi, talagang maraming mga pwede mag-impluensya sa'yo at mag-mold sa isipan mo. And still, nagka-cutting class pa rin ako nung high school, tumatambay kami sa CR. Hindi namin pinapasukan minsan yung aming mga teachers Pero hindi naman ako ganun pinalaki ng aking mga magulang. Pero bakit ako ganun? Kasi ganun yung sinasamahan kong mga barkada. Tingnan ko ba doon? Umiinom, naninigarilyo, nagka-cutting class. Kung sinong sinasamahan mo, magiging ganun ka din soon. Amen. Kahit pa matino ka, huwag mo sabihin matino ka, later on, makukorrupt ka nila pag mali ang circle of friends na meron tayo. Amen po ba doon? So mga magulang, panalangin ninyo ang inyong mga anak na palagi silang dalhin ng Diyos sa tamang lugar at sa tamang mga tao. Amen? So don't wait for a better time. The time is now. Huwag na tayo mag-antay pa na, teka lang, papalakihin ko na ko bago ko share ng Word of God. Teka lang, titingnan ko muna kung yung anak ko in good mood. Bago ko siya bahaginan ng salita ng Diyos, bago ko ibahagi sa kanila si Kristo. Now is the time. Pag-uwi niyo po, kung hindi niyo kasama ang inyong mga family members, napakadali namang sabihin, alam niyo ba na mahal ka ni Jesus? Alam mo ba na may magandang plano siya sa'yo? Huwag tayong mahiya na sabihin niyo sa kanila. Number 3, leave the gospel within your walls. Matthew 5:16, let your light shine. James 1:22, be doers of the word. And 1 Peter 3 verse 1, that they may be won without a word. Hayaan po natin mabuhay tayo na nandoon tayo sa loob ng salita ng ating Diyos. Sabi po dito sa ating pinag-aaralan, be the same in private as you are in public. Kung dito po sa church, mga kapwa ko kapatid, nagtataas tayo ng kamay kapag tayo ay sumasamba sa Kanya. Nawa, pag tayo ay nasa mga kanya-kanyang tahanan natin, pag tayo ay sumamba, itaas din natin ang kamay. Dahil wala dapat diferensya ang relasyon natin sa Diyos every Sunday dito sa church, sa relasyon natin sa Diyos every day from Monday to Saturday sa ating mga tahanan. Sabi po ni Leonard Ravenhill, your life might be the only Bible your family reads. Hindi mo nga sila binabahaginan ng salita ng Diyos, pero kaya mo silang kumbisehin na totoo ang Diyos, depende kung paano tayo mabubuhay. Amen po ba doon? Sa mga kabataan dyan, yan ang ginawa ko sa aking mga magulang. Pinakita ko sa kanila yung pagbabago. Hindi ko mabahagi si Jesus Hindi ko sila ma-invite agad-agad sa church So pinakita ko na may pagbabago sa buhay ko. Kahit ako'y naglilingkod sa Diyos, nag-aaral lang mabuti. Amen ba doon mga kabataan? Walang excuse. Basta mahal natin ang ating Panginoon, gagawin natin ang lahat ng adjustments and sacrifices para lang hindi, alam niyo po yun, hindi, may tawag po doon hindi makita ng ating mga magulang na peke ang pananampalataya na meron tayo sa ating mga buhay. Amen? So, hindi mo mapapahagi ang salita ng Diyos sa iyong pamilya, pero ikaw ang living Bible na binabasa ng iyong family members. At kung paano tayo magsasalita, kung paano tayo kikilos, kung paano tayo mabubuhay, yan ang magdedetermina kung sila'y maniniwala din sa Diyos na ating sinasamba. So parents, if you want to influence your sons and daughters, pakita mo sa loob ng tahanan mo, nagbabasa ka ng Bible. Nananalangin ka, sumasamba ka. Kasi we cannot give what we do not have Kung wala ka nun, paano mo sasabihin sa anak mo, mag-church ka, sumama ka sa akin sa Sunday, a-attend tayo sa church. Kung walang hugot sa puso mo, hindi mo sila mai-influensya. Mararamdaman niya ng mga taong babahaginan natin ang salita ng Diyos. Amen. Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo, mahalin niyo ang Diyos, kung ako mismo hindi ko minamahal ang Diyos. Dahil may impact po yan sa atin. So hayaan niyo po mga kapatid na makita sa atin ang pag-ibig ni Kristo na magiging dahilan para magtanong sila, anong meron sa atin? Bakit tayo ganyan? Number 4, expect spiritual
resistance, but persevere. Ang sabi po ng Matthew 13:57, a prophet is without honor except in his own home. 2 Corinthians 4 verse 4, the God of this world has blinded their minds. Galatians 6:9, do not grow weary. Babahagi na natin ang salita ng Diyos pero may spiritual resistance. Ayaw ng kaaway na ang isang pamilya ay mapunta kay Kristo. Dahil alam ng kaaway ang potensyal ng isang pamilyang sumasamba sa ating Panginoon. At hindi sa lahat ng pagkakataon, papakinggan tayo ng ating mga mahal sa buhay pag binahagi natin ang salita ng Diyos. Pero ang sabi po dyan, do not grow weary, huwag tayong mapapagod. Ako po, it took me 11 years bago ko sila madala sa church. Talagang panalangin, testimonya ng buhay, pagpapakita ng pagbabago, bahagi ng salita ng Diyos. It took me 11 years. Tanim ng prayer. Even nga po yung tito ko, nagalit kay Brother Eddie. Ngayon, pag nag-birthday siya, ako ang kinukuha niyang nagpe-pray sa kanyang birthday. Amen po ba doon? So, huwag tayong magsasawa. Maybe ngayon, kapag hinatak mo sila sa church, humindi sila. Pero tuloy-tuloy lang. Pray lang. Share lang. Invite lang. Darating din ang panahon na makakasama natin sila dito. Amen po ba doon? Ang tanong, gusto niyo po ba silang makasama dito? Kasi baka mamaya pinag-uusapan natin dito, ayaw naman pala natin silang makasama dito. I-aim natin na kung hindi man dito sa Gel Church, again po, gusto ko lang pong maging honest sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung sa tingin ninyo, hindi kayo tinawag ng Diyos para itanim ang iyong sarili dito sa Gel Church, it's okay. Ang importante, maghanap kayo ng isang church na kung saan madadala nyo ang buong sambahayan nyo doon. Pero ang isa lang po sa may pagmamalaki ko dito sa church na ito, makakasigurado kayo na aalagaan kayo ng church na ito. Na kapag kayo nagkasakit, nagkaroon kayo ng problema, maaasahan nyo kung may dadalaw sa inyo. Maaasahan nyo may mag-follow up sa inyo, kamusta ka na sis, kamusta ka na bro, may problema ka ba, may prayer request ka ba. Yun lang yung isa sa mapagmamalaki ko sa ating church. Na tayo ay isang church na may care sa bawat isa. Na hindi natin hahayaan na mabuhay tayo mag-isa. Yes, hindi tayo perfecto dito. May mga moments nagkakatampuhan tayo dito. Pero isa lang ang masasabi ko, totoo po ang pag-ibig na sinasambit natin at pinapakita natin sa church na ito. Amen po ba doon? Pero kung tingnan yung katabi mo, tingnan mo ako, mahal ka niya. Amen, mahal ka niya. Hindi lang siya showy. Amen po ba doon? Mahal ka niya. Tayo dito, pag nag-open ka ng problema, tingin po kayo sa akin, makasisigurado ka, hindi gamot ay laging bago. Kundi makasisigurado ka na ang problemang ibabahagi mo, hindi i-chismis sa iba. Kundi ipapanalangin. Amen po ba doon? Hindi ka i-chismis sa iba, hindi ka pagtatawanan kapag nagbahagi ka, pag umiyak ka dahil punong-puno ka ng problema, kundi sasamahan ka, ipapanalangin ka, hindi ka huhusgahan. Dahil walang karapatan ng sino man sa lugar na ito na manghusga, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Dahil pare-parehas lang tayong makasalanan. Kung may madilim kayong nakaraan, ganun din ako eh. May madilim din ako nakaraan eh. Kaya tatanggapin natin ang isa't isa at mamahalin natin ang isa't isa. Amen po ba doon? Kapag yung isa nawala ng makakain, kung meron tayong konting maibabahagi sa kanila, binabahagi po natin yan. Amen po ba? Ang church na ito ay hindi matamot. Yan lang ang isa sa mapagmamalaki ko. So kayo ay, o maghahanap kayo ng isang church na itatanim nyo ang inyong sarili at ituturing na pamilya, hanapin natin yung talagang magmamahal sa atin. Amen po ba doon? Amen and amen. So hindi tayo responsible sa kanilang mga response. Ang tanging tinitingnan lang ng Diyos ay ang ating pagsunod. So keep sowing, keep praying, and keep loving. Amen po ba doon? And last, number 5, redeem the time. The final trumpet is here. Last Sunday, pinag-usapan natin yung paghahanda dahil malapit na talagang dumating si Jesus. Ang tanong, in-apply ba natin yung natutunan natin last Sunday sa ating mga personal na buhay? Nagkaroon ba ng urgency sa ating mga puso na talagang magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon? Ano pong sabi ng Ephesians chapter 5, verse 15 to 16? Redeem the time because the days are evil. Hebrews 10:27, He who is coming will come. Siya na nangako na babalik muli, ay babalik talaga. Matthew 24 verse 12, the love of many will grow
napakaala, pero later on, bumibigay, nag-quit. Hindi po ito ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo po, pag sinabi niyo mamahalin mo ang Diyos, pag sinabi mo paglilingkuran mo ang Diyos, hanggang kamatayan na yan. Ang paglilingkod sa Diyos ay walang day off. Ang paglilingkod sa Diyos ay walang time out. Ang paglilingkod sa Diyos ay walang resignation. When you say yes to God, hanggang kamatayan na yan. Amen po ba doon? Hanggang sa huling hininga na yan ng ating mga buhay, ilalaban natin siya. Ganun din po ang ating pagmamahal sa Kanya. Hindi pwedeng mamaya mahal na mahal natin ang Diyos. Mamaya kapag may problema, mamaya kapag nasaktan tayo, mamaya kapag may tumutuligsa sa atin, hindi na rin natin mamahalin ng Diyos. Kaya nga, nilalaban natin ang pag-ibig natin sa Diyos eh. Dahil maraming mga bagay sa mundong ito na maaaring maging dahilan para mawala yung pag-ibig na yun. So, ang panalangin ko po, Church ko yung family. Nawa ilaban talaga natin si Kristo sa ating buhay at sa ating pamilya. Dahil malapit na talaga siyang bumalik. Amen po ba doon? Huwag tayong magmayabang sa Diyos. Na alam natin na matagal pa naman yung buhay ko. Tatagal pa siguro ko 5 taon, 10 taon. We really don't know. Huwag tayong magmayabang sa Kanya. We cannot mock God. Amen? Huwag natin paglaruan ng Diyos. Huwag tayong maglaro sa kasalanan. Huwag natin hayaan, mga kapwa ko Kristyano, na ngayon, mahal mo ang Diyos. Bukas kakalimutan mo siya. Amen? Huwag natin hayaan na ganun. Na nandyan lang tayo sa Diyos kapag may pagpapala, pag wala na rin tayo, makakalimot na tayo sa Kanya. Huwag natin kahayaan na ngayon, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, bukas kalilimutan na natin siya. Hindi natin kaya paglaruan ng Diyos. Alam niyo po, nakakatuwa sa Panginoon, grabe ang pagtitimpi niya sa ating mga Kristyano. Grabe ang pagtitiis niya sa ating mga anak niya. Palagi siyang nag-aantay sa atin. Kailan tayo magiging seryoso sa ating pag-ibig sa Kanya? Kailan natin ibibigay ng buong-buo ang ating mga puso't isipan sa Kanya na siya na talaga ang papayagan nating magmaneho, mag-drive muna sa ating mga buhay. Huwag tayong urong sulong. Amen po ba doon, mga kapatid ko sa pananampalataya? When you say yes to God, yes na yan hanggang kamatayan. Amen? Huwag natin subukan ng ating Panginoon dahil hindi tayo mananalo sa Kanya. Remember, anong sinabi nung gumawa ng Titanic? Even God cannot sink the ship. Ang ganda eh. Yung architectural design, yung pundasyon, yung pagkakagawa, yung engineering, all the materials, luxurious, very strong. Amen? Kaya nga ang nasabi nung gumawa ng barko na yon, kahit ang Diyos hindi kayang pabagsakin, hindi kayang palubugin ng barko na ito. Eh, may nakita silang iceberg. Sa mata nila, maliit na yung iceberg na yon, pero sa baba pala, napakalaki pala noon, parang Mount Everest na nakabaliktad. Sinubok nila ang Diyos at pinakita sa kanila ng Diyos na hindi nila kayang subukin siya. Huwag tayong magmayabang sa ating Panginoon. Kailan tayo nagmamayabang sa ating Diyos? Pag pinipilit nating mabuhay sa sarili nating galing at kalakasan at sa sarili nating kapamaraanan. Ngayon, nagtatrabaho ka? What if bukas, ipahintulot ng Diyos na malungko ka? Ipahintulot ng Diyos na ma-stroke ka? Ipahintulot ng Diyos na mayaman ka ngayon, magkaroon ka ng cancer? Hindi natin pwedeng subukan ng Diyos. Hindi po sa ako ay nananakot, pero huwag natin ituring ang Diyos na second option lang sa ating mga buhay. I-prioritize po natin siya, mahalin natin siya ng totohanan, mga kapatid. Dahil siya po ang naglikha sa atin. Mahirap ba mahalin ng Diyos? Hindi naman. Siya ang unang nagmahal sa atin. Napakadali lang mahalin ng Diyos. Yung bawat desisyon natin, sasabihin muna natin sa Kanya. Bago mo gawin ang isang bagay, hihingi ka muna ng tulong sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Madali lang mahalin ng Diyos at masarap mahalin ang ating Panginoon. Amen. Palapakan nga po natin ng Diyos. Lagi po natin tatandaan, tapos na po ako, lahat ng isusuko natin sa Diyos, it will be worth it at the end. Mahirap man yan, masakit man yan, mabigat man yan, mauubusan ka man, pero kapag sinuko mo yun sa Diyos, you cannot outgive God. Amen? You cannot outgive God.
John 10:10, kalooban niya na ang kanyang mga anak ay mapagpala. Kalooban niya ang kanyang mga anak makaalis sa kahirapan, makaalis sa pagkakautang. Amen po ba doon? Kalooban niya ang mga anak ninyo ay makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang kinabukasan. Pagpapala at magandang buhay, buhay na ganap at kasiyasiya, ang pangako ng Diyos sa mga anak niya. Ang tanong, anak ba talaga tayo ng Diyos? O anak lang tayo ng Diyos tuwing araw ng linggo at tuwing may mga pangangailangan tayo? So, ito na po yung last. Practical application, how to win your family. Number 1, repent of spiritual neglect. Kung sa tingin niyo po, mga kapatid, hindi natin nagawa yung ating role bilang mga magulang na palakihin ang ating mga anak sa Diyos, sa kanyang salita, mag-confess po tayo. Number 2, establish a family altar. Mag-schedule po tayo ng Bible time, prayer time sa ating pamilya. Huwag natin ikahiya ang Diyos. Amen? Ang sabi sa Bible, kapag kinahiya mo ang Diyos sa harapan ng mga tao, ikakahiya ka rin ng Diyos sa araw ng paghupo. Mag-schedule po tayo ng family time, ng Bible reading time. Amen? Minsan, kagaya po nung nangyari sa family ko, nung nag-aya ko sa kanila mag-Bible reading, Bible study, isa lang ang pumunta. And that's okay. That's totally fine. Amen po ba doon? Magsimula ka sa isang anak mo lang na pupunta sa Bible study. Later on, unti-unti, lahat na ng anak mo. Later on, lahat, pati yung asawa mo pupunta na rin sa Bible study na yun. Makikisama na rin sa prayer. Consistency is the key po. Amen? Manampalataya po tayo na kayang baguhin ng Diyos ang ating pamilya. Number 3, walk in holiness. Hayaan po natin na tayo yung maging example sa ating pamilya. Kung hanggang ngayon hindi mo ma-reach out ang pamilya mo madala sa church, ipakita mo sa kanila, nagbabasa ka ng Bible, sumasamba ka, nananalangin ka. Pakita mo yung pananampalataya mo. Kasi naniniwala ko, yung spirito ng Diyos na nasa atin, mas makapangyarihan kaysa sa mga spirito ng kaaway na nasa buhay ng ating mga anak, nasa buhay ng ating mga pamilya. Number 4, have eternal conversations. Minsan, pag tayo ay kakain, pagtanong lang tayo, kamusta ka na? Kamusta naman yung relasyon mo kay Jesus? Kilala mo ba si Jesus? Gusto mo ba siyang makilala? Yung mga ganun pong conversations, hayaan natin na maging normal sa ating tahanan. And last, never give up. Tapat ang Diyos. Many are saved through persevering prayer. Maraming naliligtas dahil ang nanay, ang tatay, ang anak nagtatanim ng panalangin sa kanilang tahanan. Amen po ba doon? Amen. So ang tanong ko po sa umagang ito, mga kapatid ko sa pananampalataya, sa umagang ito, handa po ba kayong i-recommit ang inyong pamilya sa ating Diyos? Amen.